Tayo nagbabalik po dito sa Kaitan in Action at narito na po tayo in one of my favorite portions of the show. Ito po yung Ate Pia, Kuya Alan. Yes or no? Kasama po natin ang Maritin. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, tumitingin po ako ng mamahaling bag sa online shop. Tapos, nakita ko Tito Boy, walang nakasaad na presyo. Tapos nakalagay lang dun sa page nila is, PM is the key. Pwede po ba yun? Yes or no? No. Alam mo, nagulat din ako dyan kasi nga, like everyone else. Ako, mahilig ako sa collectibles. Sa basketball cards, yung mga jersey, may mga ilan Lego figurines na gusto ko rin, Kuya Boy, pocket watches, no? So, matingin din ako sa internet. And anything na Philippine history, old Filipino books, mahilig din ako dyan, no? So, kanina, dinidiscuss nga namin ni Ate Pia. Sabi niya, hoy, December lang yung Internet Transaction Act, di ba? Very specific yon sa internet, kailangan ng presyo. So, pati sa Consumer Act, nakalagay din doon na pag ikaw nagbebenta, dapat meron price yon. So, marami po sigurong hindi nakakaalam o kaya online seller or maaring may dahilan sila. Ayaw nila nagka-canvas ka or yung iba gusto nila serious buyers lang, no? But the law is meant to protect everyone and kailangan talaga meron presyo. Okay, maraming salamat. Let's go to the next question. Hello po. Ate Pia, Kuya Alan, yung kapitbahay po kasi namin, magmamana po siya ng bahay mula sa kanyang nanay. Inilagay na po to sa last and will testament last year na ginawa ng kanyang nanay. Pero kamakailan lang, ibinenta niya yung bahay at lupa na iyon. Pwede pala yun? Kuya Alan? Napaka-chismoso ng kapitbahay mo, no? Ang daming impormasyon, nalaman mo lahat. Yes, pwedeng gawin. Pwedeng gawin. An owner of a property kasi, siya talaga yan eh. Siya ang may karapatan gawin ng kung ano man ang gusto niyang gawin dyan. And very clear sa ating batas na the legacy. Legacy kasi ang tawag doon eh, yung pinamana sa'yo sa isang will. It's called the legacy. The legacy shall have no effect if the owner alienates. In other words, yun nga, ibenta niya. So, baliwala yung nakalagay sa will na yan kung binenta nung may-ari or nung nanay, in this case, yung property na yun. Ganun talaga. Karapatan niya yun eh. Ang mamanahin kasi sana niya doon, it's called an inchoate right. Ang ibig sabihin nun eh, para lang siyang isang posibilidad. Expectation. Expectation. Waiting. Oo. Yes. I didn't know that. Yeah, Diba, I love naalala it mo when you yun, have that look na you learn something new. Oo. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, nag-inquire po ako online sa isang car for sale. Sabi po sa akin na nagbebenta sa private message na may kasama na daw tong libreng full tank and accessory sa bentahan. Pwede ko po bang gamiting pruweba ng kasunduan yung laman ng private message? Yes or no? Okay. Yes, na pwede mong gamitin ebidensya nung offer niya. And pag tinanggap mo na yung offer at binili mo na, kahit online yan, text, kasulatan, ebidensya yan. Why did I say it that way? Anytime you offer something for sale, before kayo magkasundo, pwede mong bawiin yan. So pag sinabi kong, Kuya Boy, medyo gustong-gusto ko itong sapatos na to, pero niregulan ako ni ate ng kahawig, bilhin mo na to ng 500 pesos. If before you say yes or may kasulatan or nag-agree tayo, so Kuya Boy, ayaw ko na ibenta, right ko yun. Oh, pero kung nasa text mo, Kuya Boy, 500, sinabi mo sold, dalhin mo na bukas, bayaran ko na, di ba? At nag-agree ka? Nag-agree ako, ebidensya na yon na yun yung agreement natin. But again, I'll warn everyone, it depends kung ano ang binebenta mo. Usually, if it's just, something that you can hand over, it's easy. So, to your question, anything online, written, paper, even, kahit walang kasulatan, may nakarinig. Maraming salamat. Thank you. Kuya Alan, Ate Pia. So, bumili po kasi ako ng kwintas sa kaibigan ko worth 5,000 pesos. And meron po kaming kasulatan para patunayan ito. Ngayon, pagkabayad ko po, hindi na po dumating sa akin yung kwintas. Gawa nga po na nag-pandemic, ganyan, and all that reasons.
Kaya lang, nung fina-follow up ko po hindi na rin po talaga siya nagko-comply. So, pwede ko pa rin po ba siyang kasuhan kahit around 4 years na po yung nakalipas? Yes or no? Yes, pwede mo siyang kasuhan. I'll just clarify. Sabi mo may kasulatan kayo, right? Yes po. Oo. So yes, pwede mo pa siyang kasuhan because ang tawag doon is the prescriptive period. Gaano katagal bago mag-prescribe? Yung tapos na ang opportunity mo na mag-file ng kaso. It's 10 years for written contracts. So may time ka pa. Okay. That's all po. Again, hindi ko alam yun. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, ito po ay question from our social media. So, bumili daw po siya ng property, bahay at lupa. Ngayon, yung dating may-ari, wala daw oras, sobrang busy, at hindi makapagpanotaryo ng deeds of sale. So, ngayon, pwede daw po ba niyang iutos yan sa ibang tao para ipanotaryo ito? Yes or no? No. Okay. It's very clear na yung obligasyon ng notaryo is makita niya na yung taong yun, siya talaga yung pumipirma. So as a notary, hihingi talaga yun ng evidence to prove ikaw yun, ID. Nung time na notaryo pa ako, sedula. I don't know kung ngayon pa rin sedula. Hindi na, di ba? Kasi sedula, kahit na sino pwede magpasedula. But yun talaga yung ginagamit dati. Ngayon siguro it's a government valid ID na ang hinihingi. Kung wala talaga siyang time, pwedeng yung notaryo ang dalhin nyo dun sa... kung papayag yung notaryo. O babayaran mo lang ng medyo babayaran mo na. hindi yun. Kasi ang purpose nga, di ba, Charles, is that alam mong buhay yung tao, alam mo of sound mind siya, alam mo pumirma. So actually, tama yung batas na dapat talagang present doon. Pero kung wala siyang oras, di yung notaryo ang papuntahin mo sa kanya. All goods po. Okay. Thank you so much. Maraming salamat. Kaya sinasabi ko po, paborito ko po ito dahil ang dami kong nalalaman na bago dito sa Kuya Alan, Ate Pia, yes or no. Ito naman ang yes ang kasagutan. Dahil sa ating pagbabalik po ay marami ang mananalo. Yan tayo maglalaro ng Alan Pia Pick. 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos ang pwede niyong panalunan. At lahat mag-uwi ng regalo. Yan lahat ay magaganap sa pagbabalik ng